Kabanata 1001. Ang mga dessert ay mga bangungot. Kumatok si Nicole sa pintuan at binuksan ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumisi sa batang lalaki. Hi! Si Lil Michael ay may suot na kaibig-ibig na pajama at maligayang nagpunta upang yakapin siya. Pretty lady, sinabi ko na siguradong babalik ka upang makita ako ngayon, ngunit hindi ako pinaniwalaan ni tatay at sinabi sa akin na matulog ng maaga. Sa kabutihang palad, hindi ako nakinig sa kanya. Tumawa si Nicole at hinawakan ang kanyang ulo, pinataas ang cake sa kanyang kamay. Kumain ng ilang dessert. Tumanggaw si Lil Michael. Naglakad si Clayton na nakasuot ng parehong uri ng pajama tulad ni Lil Michael. Pinunasan niya ang kanyang basa na buhok, at ang kanyang balat ay pula mula sa steaming singaw. Malinis at matalim ang kanyang collarbone, at ang mga patak ng tubig ay nasubaybayan pababa, pagdaragdag ng isang bahagyang kasarian sa kanyang kahinahunan. Ito ay tunay na isang bihirang paningin. Mukha niyang ginawa noong hinalikan niya ito kaninang umaga. Madaling inalis ni Nicole ang kanyang mga saloobin at ngumiti sa kanya. Gusto mo ba ng dessert? Natigilan si Clayton, ngunit ang kasiyahan sa kanyang mukha ay hindi maitago. Bakit ka bumalik sa oras na ito ng gabi? Ito ay dahil na-miss niya ako ng sobra, syempre. Nagsalita si Lil Michael na may malalaking mata. Tumawa si Nicole at pinched ang kanyang mukha. Oo, na-miss kita ng sobra. Tiningnan ni Clayton ang kanyang ngiti na may malabo na titig, na parang ang mga salitang iyon ay inilaan para sa kanya. Si Lil Michael ay excited na binuksan ang kahon ng cake at nahati ang kalahati nito para kay Nicole at ang natitirang kalahati para sa kanyang sarili. Umupo si Nicole sa buong mesa at tiningnan ang cake sa harap ng kanyang inaasahan. Hindi siya nasasabik kahit na pumirma ng isang kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Tiningnan sila ni Clayton. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot sa libangan. Cake lang ito. Mayroon bang kailangang maging solemna? Gayunpaman, nadama niya na may mali. Nasaan ang akin? Tumingin si Clayton kay Lil Michael. Bakit hindi ako nakakuha ng hiwa? Sinabi ni Lil Michael sa isang cute na boses. Tatay, nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin? Ang mga tamad na tao lamang na walang pagpipigil sa sarili ang magnanais ng asukal mula sa mga dessert upang masiyahan ang kanilang mga lasa ng mga buds. Hindi mo ba kinamumuhian ang pagkain ng mga matamis na bagay? Tumayo roon si Clayton na may isang asya na mukha, na nakasisilaw sa kanya habang pinipigilan ang kanyang galit. Hindi na niya mapigilan. Gusto niya talagang talunin si Michael. Si Nicole dumbfoundedly ay nakakiling sa kanyang ulo upang tumingin kay Clayton. Bakit ang tunog na iyon ay tulad ng isang personal na pag-atake? Labis siyang hindi nasisiyahan. Bagaman ang sinabi niya ay napakamakatwiran, ito ay masyadong insensitive. Ano ang mali sa pagkain ng dessert? Inalis ni Clayton ang kanyang tingin, kinurot ang kanyang mga browser, at kinagat ang kanyang mga labi. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Hindi ko pa nasabi iyon dati. Sa pagitan ng pagsisinungaling sa mukha ng kanyang anak at bumalik sa mga biyaya ng babaeng mahal niya, pinili ni Clayton ang huli ng walang pag-aatubili. Ibinaba ni Nicole ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay mahina ang kumislap habang ibinigay niya ang isang piraso ng kanyang cake. Pagkatapos kainin ito, maniniwala ako sa iyo kung kakainin mo ito. Madilim at malalim ang mga mata ni Clayton, at tila may bakas ng karaingan nang tiningnan niya ito ng matatag. Gayunpaman, hindi ito gumana kay Nicole. Sinimulan ni Lil Michael na kumain ng masayang at masayang pinapanood ang mga aksyon ni Clayton. Ang kanyang mga mata ay napuno ng smugness. Ito ay sobrang masarap. Ang nakaunat na kamay ni Clayton ay nagsimulang manginig. Napakasarap at mag-atas. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at kumakain ng asukal ng diretsyo sa isang bag? Hindi ba ito magiging sanhi ng mataas na presyon ng dugo o diabetes? Gayunpaman, ang isang larawan ay biglang sumabog sa kanyang ulo. Ang isang babae ay walang imak na kumuha ng isang hiwa ng cake at pinalamanan ito sa bibig ng isang maliit na batang lalaki. Ipinikit ni Clayton ang kanyang mga mata, mukhang magaspang at solemna. Nang walang pag-aatubili, pinukaw niya ang isang piraso at inilipat ito sa kanyang bibig. Ang mayaman na lasa ng orange ay kumalat sa buong bibig niya, namumulaklak na may halimuyak. Ito ay sariwa at bahagyang matamis. Hindi ito ang may sakit na uri ng tamis na naisip niya. Ang lasa ay talagang mahusay.
Ang kilay ni Clayton ay nakaunat sa isang ngiti, at tiningnan niya si Nicole. Napakasarap. Tumawa si Nicole. Ang nasasaktan na ekspresyon ni Clayton ngayon ay mukhang parang kailangan niyang pumunta sa silid ng pagpapahirap. Gayunpaman, ang mga kalalakihan ay karaniwang walang kakayahang tumanggap ng mga dessert, kaya hindi niya ito tatahan. Kabanata 1002. Psychological Trauma. Kumuha si Nicole ng isang bagong tinidor at kumuha ng kagat. Ang cake na ito ay mababa ang taba at mababang asukal. Naghahatid ito sa limitadong dami at perpekto para sa isang late-night merienda. Ngumiti si Clayton. Bagaman hindi mahirap kainin, mayroon siyang psikolohikal na trauma na may mga dessert, kaya hindi siya kumuha ng pangalawang kagat. Hindi rin siya pinilit ni Nicole at sa lalong madaling panahon natapos ang cake kasama si Lil Michael. Si Lil Michael ay masunurin na natulog. Ipinadala siya ni Clayton sa labas ng pintuan, at nagpaalam si Nicole at umalis. Bigla, nakalimutan niya na iniwan niya ang kanyang telepono at lumingon upang makuha ito. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya, nakita niya si Clayton na sumasakop sa kanyang dibdib at pagsusuka. Nagbago ang mukha ni Nicole habang agad na naisip niya ang dessert kanina. Gayunpaman, bago siya makakapunta, napansin siya ni Clayton. Tumingin siya sa telepono sa kanyang kamay at agad na naintindihan. Ngumiti siya at kinuha ang isang tuwalya ng papel. Ang kanyang mga mata ay abnormally bloodshot. Natakot ba kita? Kinagat ni Nicole ang labi. Ang kanyang dibdib ay naramdaman na ito ay nahit ng isang kamao, hindi komportable ang paglubog. Pasensya na. Hindi ko alam na talagang hindi ka makakain ng dessert. Sinadya niyang gawin para kumain ng mas maaga. Kasalanan ko lahat. Natigilan si Clayton. Ngumiti siya at malapit na lang maglakad at ipaliwanag nang bigla niyang napansin ang kanyang. Sandali lang. Pupunta ako at hugasan ang mukha ko. Tumagal siya ng kalahating minuto upang linisin at lumabas bago panasan ang kanyang mukha. Nang makita ni Clayton ang ekspresyon ng pagkakasala ni Nicole, ang kanyang ngiti ay kumupas ng bahagya. Wala itong kinalaman sa iyo. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pula. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kanya. Paano wala itong kinalaman sa kanya? Hindi ako allergic at makakain ako ng mga dessert. Ito lang. Mayroon akong kaunting trauma na may cake. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit sinabi niya ito sa isang nakaka-relax na tono. Tumangala si Nicole sa sorpresa. Ang mga mata ni Clayton ay madilim at malalim, ngunit ang kanyang tinig ay mainit-init tulad ng tahimik na daloy ng tubig sa gabi. Ang aking ina ay may sakit sa pag-iisip. Noong bata pa ako, kukunin niya ang cake na ginawa niya at pinasok ito sa aking bibig, kaya ang nangyari kanina ay isang psikolohikal na pagtanggi na sanhi ng pag-alala sa nangyari sa nakaraan. Ilang sandali si Nicole. Ang kanyang katawan ay bahagyang matigas. Paano niya hindi naisip na ito ang dahilan? Sinabi ni Isaac na pinatay ni Clayton ang kanyang ina. Mayroon bang dahilan para dito? Ayaw ni Nicole na malaman ang lahat, ngunit kapag tiningnan niya si Clayton, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-usisa. Gaano siya kapagod na maging palaging bigyan ang iba ng isang mainit at banayad na pakiramdam. Gayunpaman, ang mas malapit na nakuha niya sa kanya, napagtanto niya na mayroong isang mahiwagang kapangyarihan sa kanya. Siya ay banayad at tahimik, gayunpaman itinago niya ang ilang mga lihim. Ang komplikadong ekspresyon ni Nicole ay nahulog sa mga mata ni Clayton. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagpapaalam sa kanya na makita siya ng ganoon kanina. Kinamumuhian niya kung paano niya hindi na matiis ito ng kaunti. Masikip ang kamao ng lalaki at sa wakas ay maluwag ng kaunti. Ngumiti siya ng medyo maputlang mukha. Natatakot ka ba? Ang aking mga gawain sa pamilya ay hindi masyadong kaaya-aya, kaya hindi ko masabi sa iyo. Hindi ko ito dadalhin sa hinaharap. Si Nicole ay isang maliit na prinsesa as kanilang pamilya. Sa kanyang puso, ang kanyang pamilya ang pundasyon para sa kanyang kumpletong mundo. Paano niya maiintindihan ang isang katulad niya, na gumapang sa isang pamilya na hindi gumagana? Ang pag-iisip lamang tungkol sa lahat ng pagiging komplikado ng pamilyang Sloan ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Natatakot siya na lumayo pa si Nicole kung alam niya ang tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang lumubog si Nicole, niyakap ang kanyang baywang, at tinapik ang kanyang balikat. Pinalambot niya ang boses niya. Clayton,
Dapat mong sabihin sa akin ng mas maaga. Sa ganoong paraan, maiiwasan ko na paalalahanan ka sa mga hindi kas-iya siyang alaala. Marahas na nanginginig ang katawan ni Clayton. Ang isang madilim at komplikadong hitsura ay sumabog sa kanyang mga mata na parang ang pader na pinatibay niya ng napakatagal ay madaling masira. Alam ni Nicole na ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay hindi maganda, ngunit sa halip na tanungin siya, inaliw siya. Kabanata 1003. Manatili sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, biglang nadama ni Clayton na ang isang tao ay hindi tumayo sa pagsalungat sa kanya at inakusahan siyang hindi makatuwiran. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang manipis na thread na kinukutkot ang kanyang puso ay biglang lumuwag. Hindi inaasahan ni Clayton na makuha ang pag-unawa ni Nicole ng madali. Ang babae sa kanyang mga bisig ay malambot at mainit-init, na nagdadala ng ilaw sa kanyang mundo. Ang kanyang katawan ay nakaka-relax, ngunit ang kanyang mga mata ay masakit at pula. Ang nagngangalit na emosyon ay sa wakas ay pinigilan habang niyakap siya. Ilang sandali lang. Pagkatapos, pinakawalan niya. Okay lang. Wala akong reaksyon bago ka umalis. Ang pakiramdam ay lumakas lamang pagkatapos mong umalis. Bakit hindi ka manatili? Higpit si Nicole. Ibig sabihin ba niya na gusto niya akong manatili sa gabi? Hinalikan niya ako sa umaga at nais niyang manatili ako ngayon. Mayroon bang isang relasyon na mas mabilis na umunlad kaysa sa amin? Kung hindi nasaksihan ni Nicole ang eksenang iyon sa kanyang sariling mga mata, naisip niya na ginagawa niya ito. Itinulak siya ni Nicole palayo ng walang tigil habang ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Mr. Sloan, mas mahusay kang makakuha ng pahinga. Inisip ko na ito ay dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain na naging reaksyon mo sa ganitong paraan. Sinulyapan siya at lumingon upang umalis. Malinaw siyang nalungkot kanina, ngunit nagawa niyang maging nakaka-relax sa isang mata. Si Clayton ay naglilipat ng kanyang pansin. Nang dumating si Nicole sa ibaba ay napagtanto niya na marahil ay sinasadyang iniwan siya ni Clayton dahil ayaw niya siyang malungkot sa kanya. Walang gagamitin ang kanyang ina bilang isang biro. Sinumpa siya ni Nicole sa kanyang puso at nagpunta upang maligo ng may mabigat na puso. Umaga. Sa Stanton Corporation. Ang video sa social media ay naging viral, at maraming mga tao sa bilog ang nagsimulang tanggihan ang pamilyang Dudley, lalo na si Ava, na nagsisikap na sumali sa iba't ibang mga lupon. Ngayon, walang pagkakataon si Ava. Ang bawat tao'y pinatay ang kanilang mga telepono sa oras na ito, kasama na ang ilan sa mga kababaihan ng mataas na lipunan na nakilala niya dati. Lumabas si Nicole sa pagpupulong upang makita si Cameron Dudley na naghihintay sa pintuan gamit ang kanyang tubo. Parang may edad na siya. Sa tabi niya ay nakatayo si Ava. Si Ava ay hindi nakasuot ng pampaganda, kaya't mas mukhang masungit siya. Ang mapang-akit na kulay sa kanyang mukha ay nawala, at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga habang nakatayo siya doon. Tumahimik si Nicole bago lumakad upang batiin si Cameron. Uncle Cameron, bakit ka nandito? Hindi mo hinayaan na may ipaalam sa akin. Ang maputlang titig ni Cameron ay kay Nicole habang siya ay ngumiti ng mabait. Nicole, napunta ako upang hanapin ang iyong ama kahapon, ngunit tumanggi siyang makita ako. Hulaan ko ito dahil gusto niya na makita kita. Ngumiti si Nicole. Ibababa ko ang aking mga dokumento. Maaari kang maghintay para sa akin sa aking tanggapan. Tumingin siya kay Logan, na agad na tumango at inayos ito. Sa ganitong paraan, Mr. Dudley. Tumango si Cameron. Napanood niya si Nicole na lumaki, kaya natural na alam niya na si Nicole ay hindi ang uri ng walang prinsipyo at mayabang na binibini. Binuksan ni Logan ang pintuan ng opisina sa harap, at lumakad si Cameron pagkatapos niya. Sa likuran nila, papasok na si Ava nang siya ay tumigil sa pamamagitan ng Logan. Paumanhin, Miss York, ngunit tanging si Ginoong Dudley lamang ang makakapasok. Anak na babae ko. Inisip ni Ava na hindi siya nakilala ni Logan. Magalang nang umiti si Logan at ipinaliwanag kay Cameron. Kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa mga personal na bagay, ang Pangulo ay mag-ayos para sa isang mas cordial reception room. Ang opisina ay para lamang sa mga usapin sa negosyo. Gayunpaman, sa katayuan ni Miss York, hindi niya maaaring pag-usapan ang tungkol sa mga bagay sa negosyo nang walang appointment. Mangyaring maunawaan. Bumantong hininga si Cameron at alam na ito ay ang kanyang anak na babae na nagdulot ng problema.
Paano hindi magagalit si Nicole? Tumingin siya kay Ava at kumalas sa kamay. Maghintay ka sa labas, tatay. Kinagat ni Ava ang kanyang ibabang labi at nadama na labis na nasaran ng loob. Kabanata 1004. Tanggalin ang video. Walang pakikibaka dito. Hindi mahalaga kung gaano kagustuhan si Ava, maaari lamang siyang maghintay sa labas. Pinanood ni Nicole ang mga nakapalibot na empleyado na darating at pupunta, ginagawa ang kanilang mga trabaho sa maayos na paraan. Maluwang ang nagtatrabaho sa kapaligiran at magkakasuwato, at ang malakihang kumpanya ay mukhang masigla at matingkad sa mga kamay ni Nicole. Kapag si Ava ay nasa Sindro International, umasa siya sa kanyang kagandahan na masakit na umakyat sa posisyon ng isang supervisor. Nakakuha lamang siya ng isang firm foothold pagkatapos matugunan si Asher at nakikipag-ugnay sa kanya. Napakahirap para kay Ava, ngunit madaling masira ni Nicole ang lahat. Nang maglaon, nawalan ng trabaho si Ava, at walang kumpanya ang nais sa kanya. Kapag nagpunta siya kay Asher, ang pabor niya ay ipakilala siya sa Pangulo ng Golden Sea Corporation bilang isang may bahay. Si Ava ay hindi pumayag na bumalik sa kanyang nakaraang buhay kapag naisip niya ulit ito. Nang bumalik si Nicole sa opisina, nagsilbi na si Logan ng itim na tsaa kay Old Master Dudley, na uminom ito ng kasiyahan. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong lumapit ng personal para sa isang maliit na bagay. Ngumiti si Nicole habang naglalakad siya at umupo. Ngumiti si Cameron at nagbuntong hininga. Hindi ito isang maliit na bagay. Kung hindi ito para sa video na iyon, hindi ko malalaman kung gaano karaming problema ang aking anak na babae na muling nakasama ko. Ngumiti si Nicole. Ang video ay talagang kinuha ng mas maaga. Kung hindi sa katotohanan na si Ava ay hindi nag-ehersisyo kapag kumakalat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa akin nang magkita kami kahapon, hindi ko planong i-upload ito. Gayunpaman, tulad ng alam mo, bahagi ako ng Stanton Corporation ngayon. Sumimangot si Cameron habang isinasaalang-alang niya ang mga salita ni Nicole. Hindi nakakagulat. Ang mga nagsusumikap na salita ay dumating sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Ngumiti si Nicole. Sa mga salita ng aking ama, ito ay ito, at iyon ay iyon. Sinabi ko na sa aking mga subordinate na dahil ito ay isang pribadong bagay kay Miss York, hindi ito kasangkot sa aming mga kumpanya. Ang mga tao sa pamilyang Dudley ay hindi kailangang mag-alala. Natigilan ang Old Master Dudley sa mga salitang iyon bago siya nagbuntong hininga at tiningnan si Nicole na may isang inggit na titig. Ang mga anak ng iyong ama ay lahat ay Katanji tangi. Iyon ang nakaiinggit sa kanya tungkol sa kanya. Ang aking mga anak ay nag-fluster sa tuwing may mangyayari. Ngumiti si Nicole, ang mga tao sa pamilyang Dudley ay may kakayahang lahat. Mahal mo lang sila. Umiling-iling si Old Master Dudley at chuckled. Ito ay tahimik ng ilang segundo. Naalala niya si Ava, na na-shut out. Bagaman napakahirap buksan ang kanyang bibig, kailangan pa rin niyang kagatin ang bala at sabihin ito. Nicole, si Ava ang bata na nawala ko 20 taon na ang nakalilipas. Malaki ang utang ko sa kanya. Bumuo siya ng isang masamang pag-iisip sa labas, ngunit ito rin ay dahil hindi ko siya tinuruan. Ako. Handa akong humingi ng tawad sa iyo at sa iyong ama sa kanyang ngalan, kaya mangyaring tanggalin ang video. Ang Old Master Dudley ay umabot sa isang edad kung saan dapat niyang tamasahin ang kanyang pagretiro. Sinasabi na ito ay halos tulad ng paglalagay ng kanyang mukha sa lupa para sa iba na yapakan sa kanya. Gayunpaman, si Nicole ay talagang hindi makakahakbang sa mukha ng isang nakatatanda, lalo na mula noong siya ay matandang kaibigan ni Floyd. Alam ni Nicole na hindi niya maiiwasan ang paksang ito. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagsalita siya ng isang malinaw at magaan na tinig. Alam kong hindi madali para sa iyo, ngunit ang aming kumpanya ay nagdusa din sa mga pangunahing pagkalugi dahil sa bagay na ito. Ginamit ni Miss York ang mga underhanded trick upang makuha ang mga executive na mag-sign kay Harvey Sage. Kung nasira namin o hindi ang kontrata, nakatayo kami na tumayo sa limelight. Inaasahan kong maunawaan mo. Bagaman ang kanyang pagkakasala ay karapat-dapat na pakikiramay, tuwing naisip ni Nicole ang babaeng iyon na si Ava, ang lahat ng pakikiramay ay napatay. Kabanata 1005. Maaari kang tumanggi. Saglit na tumingin si Old Master Dudley kay Nicole. Sa wakas ay sinabi niya,
Kung gayon paano sa palagay mo malulutas ang bagay na ito? Ang mga labi ni Nicole ay kulot sa isang mababaw na ngiti, na tila may naisip. Paano ito? Nagbago ang ekspresyon ni Cameron at hindi inaasahan na gumawa si Nicole ng naturang kahilingan. Ito ay tila labis na labis. Umupo siya roon nang walang sinasabi. Ngumiti si Nicole. Kung ang bagay na ito ay pumasa lamang ng walang ingay, kung gayon ang Stanton Corporation ay hindi maipakita ang aming mukha kahit saan. Hayaan ang Ava na ipaliwanag ang mga bagay mismo. Hindi ako magdagdag ng gasolina sa apoy. Ang isang video ng paghingi ng tawad ay magiging mas mahusay kaysa sa katibayan ng pinsala, di ba? Linisin ang kanyang pangalan. Hindi rin mahawakan ni Miss York ang pintuan ng aking opisina kahit gaano kahirap ang pagsubukan niya. Natapos ni Nicole ang pagsasalita, idinagdag ang huling pangungusap, at ngumiti ng magalang. Binigyan niya siya ng maraming pagpipilian. Maaari niyang piliing kunin ito o hindi. Sa anumang kaso, hindi naisip ni Nicole ang video na nakasual. Ang lahat ay maayos na nakakonekta ngayon sa social media. Hindi niya alam kung may mga kaibigan na nosy sa kanyang social media ay maaaring ibahagi ang video na ito. Ang mas mahaba, mas masahol pa ito para sa kanila. Alam ni Cameron na ito ang nasa ilalim na linya. Ang mga kondisyon ni Nicole ay hindi labis, at kapaki-pakinabang din na ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay mawawala si Ava sa lahat ng kanyang reputasyon sa bilog. Nag-atubiling tumayo si Cameron. Bakit hindi niya hayaan siyang magsulat ng isang sulat sa paghingi ng tawad? Kung si Ava ay hindi nagpakita sa camera, hindi bababa sa kanyang reputasyon bilang isang ginang ay maaaring mapangalagaan. Shocked si Nicole. Walang makakaalam kung sino ang taong sumulat ng liham ng paghingi ng tawad. Hindi ito magiging maganda kung nais ni Miss York na mag-bargain. Hindi tulad ng iginiit ko na humihingi siya ng paumanhin. Ang nais niya ay upang kilalanin ni Ava ang kanyang sarili ng malinaw. Si Cameron ay natigil sa mga salitang ito at mukhang medyo napahiya. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, Nicole. Kakausapin ko siya, at inaasahan kong panatilihin mo ang iyong salita. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Siyempre, hanggat pinapanatili niya ang video ng paghingi ng tawad para sa isang araw, ibababa ko ang aking video. Dahil natapos na ang pag-uusap, hindi na kailangang magpatuloy. Hinayaan ni Nicole na ipadala siya ni Logan sa exit at kinuha ang kanyang telepono upang tingnan ang pinakabagong mga headline sa online. Medyo mas mabilis ito kaysa sa naisip niya. Ang video ay na-repost na sa mga harap na pahina ng lahat ng mga pangunahing media outlet. Alam ng lahat ang ginawa ni Ava. Hindi ito magtatagal hanggang sa may pumili sa kasaysayan, background, at lahat ng iba pa. Hindi sumang-ayon si Nicole sa tulad ng isang hindi sibilisadong pamamaraan, ngunit kailangan niyang aminin na talagang nagtrabaho ito. Sa sandaling lumakad si Cameron sa labas ng Stanton Corporation, siya ay walang pag-iingat nang bumaba sa hagdan at halos nahulog. Umakyat si Ava upang suportahan siya. Nang walang pag-aalaga sa kanyang kaligtasan, sabik na tinanong siya sa kanya, "Paano ito, tatay?" Handa bang tanggalin ni Nicole ang video? Tumingin sa kanya si Cameron. Pag-usapan natin ito kapag bumalik tayo. Ito ay tahimik sa lahat ng paraan pauwi. Malapit nang mamatay si Ava sa pagkabalisa, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Sa puntong iyon, ang kanyang dating mabuting kaibigan sa lugar ng trabaho ay matagal nang nawala ng walang bakas. Ang taong mas matulungan sa kanya, si Asher Sullivan, ay naharang na sa kanya. Kabanata 1006. Masyadong hindi nasisiyahan. Ang tirahan ni Dudley. Ang anak na lalaki at anak na babae ng pamilyang Dudley ay naroroon din. Ang kinatatakutan nila ay ang kumpanya ay may impluwensyahan. Kung sila ay na-blacklist ng Stanton Corporation, ibig sabihin nito ang pagtatapos ng lahat ng mga bagay. Naupo si Cameron doon, nakatingin kay Ava na may madilim na mata. Ava. Natatakot ang puso ni Ava, at ang kanyang katawan ay panahunan. Tatay, bakit hindi ako pumunta at humingi ng tawad kay Nicole sa aking sarili? Sinabi ni Cameron, sinabi ni Nicole na kailangan mong takpan ang lahat ng mga bayarin sa PR na ginugol ng Stanton Corporation kay Harvey Sage. Bumantong hininga si Ava. Walang problema. Gayon din.
Tumahimik si Cameron bago magpatuloy, kailangan mong mag-record ng isang video ng paghingi ng tawad. Kailangan mong aminin sa camera ang lahat ng iyong ginawa mula noong nakilala mo siya at humingi ng tawad. Pagkatapos lamang ay sasang-ayon siya na alisin ang video na iyon. Ang puso ni Ava ay humigpit nang biglang nagbago ang mukha niya. Imposible. Pupunta siya sa dagat. Bakit dapat kasangkot ang ibang mga bagay sa isang ito? Ang mga nakapalibot na tao ay tahimik. Ang panganay na anak na lalaki at anak na babae ni Dudley ay nagpalitan ng isang sulyap. Kinagat ng mas matandang anak na babae ang kanyang labi. Ito ba ay overboard? Masasabi ko na si Nicole ay na-back off ng marami, para sa kapakanan ng ating dalawang pamilya. Tumanggo ang panganay na anak. Ang mga kulog na taktika ni Nicole ay mahusay na kilala sa mundo ng negosyo. Kung si Nicole ay talagang napunta sa dagat, ang negosyo ng pamilya ng Dudley ay mawawala. Labis na nababahala si Ava. Malinaw na ginagamit niya ang kanyang posisyon upang makamit ang isang personal na vendetta. Nagbabalik siya ng mga lumang utang. Tatay, hindi tayo maaaring sumang-ayon. Tahimik na tiningnan siya ni Cameron. Kinagat ni Ava ang labi at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanyang bagong kinikilala na malaking kapatid. Kapatid, makompromiso lang ba tayo? Malinaw na nagpapahirap sa atin si Nicole. Hindi siya nagpapakita ng paggalang kay tatay at sa pamilyang Dudley. Kung ang pamilyang Dudley ay tumayo sa likuran ni Ava at na-back up siya, maaaring hindi naging agresibo si Nicole. Tumawa ang kapatid ni Ava. Ava, baka hindi mo maintindihan dahil bumalik ka lang, ngunit hindi talaga kailangang ipakita sa amin ni Nicole. Mabuti sa lalong madaling panahon. Agad na nagyelo ang hangin. Tumingin si Ava sa kanya, dumbfounded. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na nakatayo roon na may isang walang malasakit na ekspresyon. Hindi talaga siya nagkaroon ng kasiya siyang impresyon sa nakababatang kapatid na ito na kinilala ng pamilya, ngunit ngayon, ang impresyon na iyon ay lumubog sa ilalim ng bato. Tumingin si Ava kay Cameron, na ang katahimikan ay isang kasunduan sa taset sa mga salita ng kanyang anak. Hindi inaasahan ni Cameron na ang kanyang bunsong anak na babae na natagpuan niya muli pagkatapos ng mga dekada ay napakaraming mga nakakainis na gawain sa labas. Si Ava ay labis na nag-iikot habang tinitingnan niya ang kanyang malamig at walang puso na pamilya. Ito ay hindi katulad ng pamilya na naisip niya. Bakit hindi ka tumayo sa aking tagiliran? Tatay, nawala mo ako dati, ngunit sinabi mo na protektahan mo ako. Bakit hindi mo ginagawa iyon? Ang ekspresyon ni Cameron ay madilim habang itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kasalanan, ngunit mahal niya ang dalawang anak na pinalaki niya mula pa sa pagkabata. Dapat ba niyang i-drug ang dalawa pa dahil kay Ava? Bukod, kung ano ang ginawa ni Ava sa oras na ito ay tunay na nabigo. Tumayo si Cameron. Madilim at malabo ang mukha niya. Kung hindi ka nasisiyahan, magpanggap lamang na parang hindi ka namin kinilala sa unang lugar. Dapat ka lamang bumalik sa libre at madaling buhay na dati mong mayroon. Walang sino man ang mag-aalaga sa iyo muli. Natapos ang pagsasalita ni Cameron at dumiretso sa itaas ng kanyang tubo. Tumayo roon si Ava sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay napuno ng hindi paniniwala. Nag-blurt lang siya ng ilang mga puna upang subukan at pukawin ang pagkakasala ni Cameron at pinatayo siya ng matatag sa kanyang tagiliran. Sino ang mag-iisip na mangyayari ito? Tatay. May panginginig sa boses niya. Mas gugustuhin nila akong itanggi. Kabanata 1007. Sip-in siya. Ang iba pang dalawang tao ay tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay tumalikod at naiwan. Bago umalis, inutusan nila ang butler. Kung ang Miss York ay hindi lumipat sa 10 minuto, mangyaring escort siya. Ang kumpanya ay maglalabas ng isang paunawa upang ipaalam sa aming bilog ng mga kaibigan na ang pagkilala sa isang miyembro ng pamilya, ilang oras na ang nakakaraan ay puro hindi pagkakaunawaan. Walang labis na pagmamahal na magsalita para sa bigla ang kapatid na ito. Marami rin silang natagpuan na mga nakakainis na gawain ni Ava nang siyasatin silang pribado. Ang pagpapalam kay Ava na manatili ay magdadala lamang ng kalamidad, kaya mas mahusay na gawin siyang umalis. Naging maputi ang mukha ni Ava nang marinig niya ito. Sumusuko ba talaga sila sa akin? Stanton Corporation.
Hindi pa natapos ni Nicole ang kanyang tasa ng kape nang dalhin ni Logan ang iPad. Pangulo, ang video ng paghingi ng tawad ni Eva ay na-upload. Mabilis itong naipasa online at lumampas na sa 100 milyong mga tanawin. Nabanggit din si Harvey Sage, at ang ating bagong produkto ay naghahanda din upang ilunsad. Naniniwala ako na tiyak na magbabalik ito sa pagtaas ng tubig. Pagpatay ng 3 ibon na may isang bato. Ang mga pamamaraan ni Nicole ay talagang kamangha-manghang. Umupo siya doon at ngumiti. Ang kanyang mga browser ay arched at siya ay mukhang napakadalisay at maliwanag. Tanungin si Dominic kung nais niyang makipagtulungan para sa publisidad tungkol sa bagong pelikula ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, siya ang aming tagapagsalita, kaya hindi tayo maaaring maging kuripot. Tumanggo si Logan. Naunawaan. Kinuha ni Nicole ang iPad at nag-click sa video. Tumayo si Eva sa harap ng camera na may payak na pampaganda. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang tinig ay malabo habang nagsimula siyang humingi ng tawad. Nakilala ko si Miss Stanton 1 buwan na ang nakakaraan sa isang restaurant. Talagang binubo ni Eva ang lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa niya. Marahil ay naintindihan niya na hindi siya papayagan ni Nicole kung manggahas siyang magtago ng anuman. Pagkatapos ng lahat, gaganapin ni Nicole ang kalamangan. Natapos ni Nicole ang panunood ng video at lubos na nasiyahan. Ang internet ay kumukulo sa sensational na paksa. Nababaliw ba ang taong itong si Eva York? Nakatakas ba siya mula sa ilang uri ng asylum? Nakakatakot ang workforce. Dared pa siya sa scheme laban sa isang malaking kumpanya, at ngayon ay tinikman niya ang backlash. Palaging may mas malaking isda doon. Bigla kong nagustuhan ni Harvey Sage. Napakamatuwid niya. Gawin mo ito, Harvey. Ipadala siya sa paglipad kasama ang iyong sipa. Siya ay naging isang ehekutibo sa Sindro International ngunit tinanggal dahil nasaktan niya si Nicole, gayunpaman hindi pa rin niya natutunan ang kanyang aralin. Ang ating Diyosa ay may napakagandang pag-uugali. Hayaan mo akong ilantad ka. Sinulyapan ni Nicole ang mga komento. Walang mga pangunahing pagkakaiba sa kanyang inaasahan. Bagaman naiinis si Eva, ang init ay bababa sa 1 araw o 2. Ang isa na nais ni Nicole na mag-hype ay si Harvey. Walang mas mahusay na pagkakataon kaysa dito para makilala ng mga tao ang ibang Harvey Sage. Panahon na upang mapupuksa ang masamang label ni Harvey. Pagkaraan ng 1 araw, ibinaba ni Nicole ang video mula sa kanyang social media tulad ng ipinangako. Kapag hindi na mahanap ng mga tao ang video sa kanyang profile, dapat nilang malaman ang kanyang saloobin. Ang balita sa online ay sinasadyang pinigilan, ngunit ang pangalan ni Harvey ay palaging nasa unahan. Ang mga larawan ng pag-film ng Harvey ay na-upload ng paulit-ulit, at ang nakakatawang hitsura sa kanya ay sabik na tumatakbo sa paligid ng mga lansangan sa kanyang kasuotan, agad na nabuo ng isang cute na kaibahan sa kanyang pang-araw-araw na seryoso at malamig na pag-uugali. Ang sandaling iyon ay minarkahan ang simula ng pagbabagong anyo ng kanyang reputasyon. Pagkatapos, siya ay ganap na tahimik tungkol sa bagay na karahasan sa tahanan at hindi banggitin ang anumang bagay tungkol dito. Kapag naipalabas ang pelikula, ang kanyang kasaysayan ng karahasan sa tahanan ay ihayag na sinasadya o hindi sinasadya. Naging maayos ito. Hindi alam, higit sa kalahati ng 1 buwan ang lumipas, at ito ang simula ng susunod na buwan. Darating ang pakikipag-ugnayan ng Grant at Ida. Ito ang pinakamahalagang kaganapan para sa pamilyang Stanton. Ang lugar ay matatagpuan sa isang villa na ibinigay kay Ida ni Floyd. Bukas ang lugar, ang kapaligiran ay matikas, at ang nakapalibot na lugar ay pinalamutian ng mga starry lights at 3D effects, na ginagawang parang isang pantasya na mundo. Kabanata 1008 ito ay langit. Tumulong si Nicole kapag hindi siya abala. Sa bawat oras, makikita niya ang parehong Ida at bigyan ng pag-set up ng lugar, maingat na pag-aralan ang pag-iilaw at epekto. Ang mga profesional na tao sa paligid ay hindi naglalaro ng anumang papel. Ang araw ng pakikipag-ugnayan. Bagaman ito ay isang pakikipag-ugnay lamang, maraming mga bisita ang inanyayahan, at halos lahat ng mga dignitaryo at mga kilalang tao sa West City ay dumating. Gayunpaman, parehong sinubukan ni Grant at Ida ang kanilang pinakamahusay na panatilihin ang isang mababang profile, hindi pinakawalan ang salita sa labas ng mundo.
Ang tanging mga taong nakakaalam ay ang mga nasa bilog na tumanggap ng mga imbitasyon. Sina Yvette at Lance ay nagtipon, nagpadala ng kanilang mga regalo, siguro dahil hindi sila maaaring manatili. Hindi rin sila pinilit ni Grant. Si Ida ay nagsuot ng isang puting gown na mukhang bahagyang tulad ng isang damit na pangkasal, ngunit nakikita ang pagkakaiba. Tumayo siya roon, nag-iisa lang. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang kagandahan ay banayad at mapagbigay tulad ng isang baha ng malinaw na tubig, na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng pang-akit na ginawa nito upang ang mga tao ay hindi mapunit ang kanilang mga mata. Kung ito ay ang setting ng lugar o ang kagandahan ng mag-asawa, lahat sila ay nakamamanghang pag-iral. Mabilis na tinanggap ni Floyd ang pagiging bago at lalo na nasiyahan sa papuri ng lahat para sa natatanging eksena. Ang maliit na Al Butler ay kumilos bilang mga naghihintay, na nakakulong sa mga bakuran ng matatag sa kanilang apat na gulong. Nang maghintay si Nicole sa loob, maraming tao ang lumapit upang tanungin kung ibinebenta nila ang mga maliit na AI Butler na ito. Hindi nagsalita si Nicole. Pagkalipas ng 5 minuto, huminto ang kotse sa pintuan. Kinilala ni Nicole ang kotse at lumakad ng may ngiti. Nanguna ang AI Butler sa pagbukas ng pintuan ng kotse. Maligayang pagdating, ang aming pinakapinarangalan na panauhin. Si Lil Michael ay naakit ng robot na ito bago siya tumalon mula sa kotse. Si Clayton, na nakasuot ng kanyang tuxedo, ay tumingin sa kanyang anak na walang pasubali. Lumabas ka. Bumalik si Lil Michael sa kanyang pandama at malamig na sumingit. Tatay ko ba siya? Sinabi ni Grant, dapat kang maging abala sa huli na, Mr. Sloan. Malumanay na ngumiti si Clayton. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw sa madilim na ilaw. Humihingi ako ng paumanhin. Naantala ako ng ilang mga bagay. Pumunta si Lil Michael at kinuha ang kamay ni Nicole. Pretty lady, napakaganda mo. Napakaganda mo. Si Nicole ay bihis sa isang mahabang ilaw na kulay abo na pasadyang damit, kung saan ang hem ay may linya na may mga fragment ng brilyante, sparkling at maluho. Siya ay mukhang maislan at mahalaga, maliwanag at nakahahalina, at nagdala ng isang uri ng kaakit-akit na kagandahan. Hindi nagsalita si Nicole. Marami siyang mga damit na napaka-flamboyant, ngunit hindi niya maaaring magnakaw ang kulog ng nobya, kaya maaari lamang siyang pumili ng isang mababangki na kulay. Gayunpaman, sa kadiliman, ang kulay na mababangki na ito ay hindi mababa sa susi. Ang ilaw ng brilyante ay matalim at malamig, tinusok ang kadiliman. Ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Lil Michael pinuri ng Tame Time. Kapag ang magandang ginang ay nasa paligid, ang anumang uri ng mga advanced na al-robot ay lahat ay hindi nakikita sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Nicole si Lil Michael na nakasuot ng isang maliit na suit na naging hitsura sa kanya ng isang modelo ng binata. Salamat, ngunit kailangan mong purihin ang ikakasal sa ibang pagkakataon. Mas maganda siya. Tumanggaw si Lil Michael. Ito ay tulad ng pagkumpleto ng isang misyon. Matagal nang sinabi sa kanya ni Clayton na kailangan niyang mag-sweet talk sa kanila pagdating nila. Ang pagpuri sa ikakasal ay ang unang layunin sa listahan. Nang walang karagdagang ado, si Nicole ay malapit nang dalhin sila kapag ang isang nakakainis na tinig ay nagmula sa likuran niya. Miss Stanton, napunta ka sa gitna na may kagandahan. Ito ang tinig ni Keith. Tumahimik si Nicole at hinaplos ang buhok ni Lil Michael. Pumasok muna. May mga bagay na maglaro at masarap na pagkain sa loob. Ang mga mata ni Lil Michael ay naiilawan nang marinig niya iyon. Kung ang ikakasal at ikakasal ay nag-aasawa araw-araw, ang lugar na ito ay magiging langit. Kabanata 1009. Tatak ng sakit. Bagaman nag-aatubili si Lil Michael na makibahagi sa magandang ginang, makikita niya ulit siya mamaya. Sinadya niya ang kalahati ng isang segundo bago pinakawalan ang kamay ni Nicole at nagmamadali. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay umikot. Ha, childish. Hinayaan ni Nicole na umalis si Lil Michael dahil alam niya na kung narito si Keith, ang taong iyon ay malamang na narito rin. Sapat na, nang lumingon siya, nakita niya si Eric na nakatayo ng malamig at walang malasakit sa tabi ni Keith. Hindi pa nakita ni Nicole si Eric ng ilang oras, ngunit pareho pa rin siya. Gayunpaman, naramdaman na ang aura sa paligid niya ay naging mas austere at nakakaengganyo. Tumayo si Clayton sa gilid at tahimik na hinawakan ang kamay ni Nicole.
Ang init mula sa kanyang mga daliri ay dumaloy sa kanyang puso, at ang lamig na naramdaman niyang nawala sa isang instant. Bumalik si Nicole sa kanyang pandama at tiningnan si Clayton na may ngiti. Pagkatapos, tiningnan niya si Keith na pamilyar. Mr. Ludwig, naisip ko na talagang ikaw ay magiging isang artista. Ito ay isang karangalan para sa amin na kumuha ka ng oras sa labas ng iyong schedule na narito. Upang maibalik ang kanyang dating asawa na si Livia, si Keith ay halos naging panauhin sa iba't ibang palabas na si Livia ay pinagbibidahan, tahimik na nagtatrabaho. Ang bilog ay natawa sa kanya ng ilang sandali. Nakaramdam si Keith ng madilim habang tumigas ang kanyang mukha. Ang ugali ni Miss Stanton na pokang ang mga tao sa puso ay hindi pa rin nagbago, ha? Naglagay siya ng pekeng ngiti. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Masaya akong gawin ito, kaya hindi ko pinaplano na magbago. Isaagi, maging kahit na si Keith. Kung hindi sa katotohanan na nag-aalala si Keith kung nag-iisa si Eric, hindi siya pupunta rito upang gumawa sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring video si Nicole na tumatakbo sa paligid ng hubad. Ito ay isang mantsa para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang madilim na mata ni Eric ay malamig habang nakatingin siya kay Clayton at pagkatapos ay sa Nicole. Ang kanyang tingin ay nakasalalay sa kanilang mga magkakaugnay na kamay sa loob ng ilang segundo bago lumayo ng walang pag-iingat. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nadama na ito ay hinuhuli, na nagbibigay ng isang nakakainis na sakit. Kinurot ni Eric ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Clayton, pagkatapos ay nagsalita ng isang malamig na tinig na walang init. Mr. Sloan, malapit na ang proyekto kasama ang J&L Corporation. Kailangan kong mag-abala sa iyo na pumunta sa ibang bansa upang mag-apply para sa mga patent at rehistrasyon ng eksibisyon. Malapit na makumplito ang proyekto, ngunit ang susunod na hakbang ay masasakit. Kalmado lang si Clayton. Siyempre, anay na siya dito. Tumingin si Eric kay Nicole. Ang kanyang mga mata ay lumubog sandali bago maging banayad. Maganda ka. Salamat. Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa aking kapatid na lalaki. Mangyaring pumasok sa loob. Si Nicole ay magalang at umalis. Binigyan siya ni Eric ng malalim na hitsura at itinaas ang kanyang mga binti upang maglakad. Sumunod si Keith sa sorpresa. Akala ko magkakaroon ka ng pisikal, Ferg. Akala ko hindi mo na mapigilan. Sinulyapan siya ni Eric ng malamig na may isang pahiwatig ng babala, sinusubukan na iling siya ng mabilis. Nababaliw ba siya? Ang huling oras na tinamaan niya si Clayton, si Nicole called at pinagalitan siya. Si Eric ay napaliwanagan lamang matapos ang paliwanag ni na Mitchell at Toto. Tanging isang taong may kapangyarihan ang gumagamit ng karahasan. Ako ay isang sibilisadong tao, at talunin ko si Clayton sa kanyang sariling laro. Naisip ni Eric. Nang dumating ang iba pang mga panauhin sa pintuan, nagmadali si Nicole na umalis sa kamay ni Clayton at nagpunta upang makipagpalitan ng ilang mga kasiyahan bago lumingon at bumalik. Si Clayton ay nakatayo pa rin sa parehong lugar na naghihintay sa kanya. Tumayo siya sa ilalim ng air vent, na medyo malamig. Gayunpaman, tulad ng wala siyang naramdaman. Tumayo siya roon tulad ng isang rebulto, nakatingin sa kanya na may mainit at malalim na mga mata. Nadama ni Nicole na nagkasala ang tungkol sa kanyang mga naunang aksyon at nagtaka kung hindi sinasadyang nasaktan niya ang kanyang damdamin. Dahan-dahan siyang lumakad. Bakit hindi ka pumasok? Ngumiti si Clayton at tiningnan siya. Natatakot akong pipiliin mong maging date ng ibang tao upang maiwasan ang pagpukaw ng hinala, kaya syempre, kailangan kong panoorin ka ng maayos. Kabanata 10:10. Mag-asawa ng maayos. Nakita ni Nicole na si Clayton ay hindi nagagalit at nagbuntong hininga. Ipinangako ko na sa iyo. Siyempre, hindi ko bigla na mababago ang aking isip. Lihim siyang sumulyap sa paligid. Walang sino man, kaya kinuha niya ang kamay ni Clayton. Bukod, sino ang narito na mas angkop kaysa sa iyo? Namula ang mukha ni Nicole habang nagsalita siya. Sa kabutihang palad, ang pag-iilaw ay malabo, kaya walang nakakakita ng malinaw. Ngumiti si Clayton habang ang kanyang mga mata ay naging mas banayad. Ang pagbabago ni Nicole sa kanya ay lumago ng kaunti. Mula sa pagiging hindi pamilyar hanggang sa pagiging mas malapit at mapagmahal. Naramdaman ni Clayton ang lahat ng ito.
Tila lumapit siya sa kanyang mundo. Ang pakiramdam na ito ay napakabanayad, at nagtaka si Clayton kung ito ay mabuti o masamang bagay. Nang makita ni Floyd sina Nicole at Clayton na dumating na magkasama, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging kahanga-hanga. Sa iba, si Clayton ay isang kasosyo lamang sa negosyo sa Stanton Corporation. Sa katotohanan, alam ni Floyd ang lahat sa pagitan nila. Hindi sila pinigilan ni Floyd, at hindi rin siya sumang-ayon dito. Nais niyang hayaang mahulog ang kanilang relasyon. Gayunpaman, kamakailan lamang, walang pahiwatig na nahuhulog. Ang isang matandang kaibigan sa gilid na dumating upang kamustahin ay sumunod sa linya ng paningin ni Floyd at ngumiti ng may kahulugan. Ang isang batang babae ay ikakasal kapag siya ay nasa edad na. Tingnan kung gaano kahusay na matugma sina Clayton at Nicole. Sila ay isang mainam na mag-asawa. Ang susunod na kasal sa pamilyang Stanton ay magiging Nicole's, di ba? Ang puso ni Floyd ay lumubog sa ilalim. Mayroon pa akong 3 anak na lalaki. Si Lil-En ang magiging huli. Walang magmadali. Sinabi ng kaibigan, napakaluma mo. Aling pamilya ang iginiit pa rin sa kanilang mga anak na ikakasal ayon sa edad? Kung ang background ng pamilya ni Clayton ay mas simple at wala siyang anak na lalaki. Kung ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay mas regular, pagkatapos ay madaling sumang-ayon si Floyd. Pagkatapos ng lahat, magiging tulad ng pagpili sa kanya sa gitna ng masa. Sa kasamaang palad, bumantong hininga si Floyd at malapit nang tumalikod, hindi na nais na tumingin pa. Pagkatapos, narinig niya ang isang malamig na tinig na tumatawag sa kanya. Chairman Stanton. Tumalikod si Floyd. Ito ay si Eric. Sumimangot siya ng bahagya. Mr. Ferguson, maligayang pagdating sa partido. Mangyaring tamasahin ang iyong sarili at huwag tumayo sa seremonya. Ito ay natural na hindi pangkaraniwan na makita si Eric sa isang kaganapan na tulad nito. Pagkatapos ng lahat, ang Old Master Ferguson ay nawala na ngayon ang kanyang kapangyarihan, kaya ang mga paanyaya para sa mga partido sa negosyo na tulad nito ay hindi ibibigay sa kanya lamang. Ang mga mata ni Eric ay bahagyang nalubog. Pinigilan niya ang emosyon sa loob at humakbang pasulong. Chairman Stanton, kailangan kitang makausap. Tumahimik si Floyd ng ilang segundo, sizing siya. Alam niya mismo kung ano ang nasa isip ni Eric bukod sa pagpunta rito upang dumalo sa partido ng negosyo. Gayunpaman, si Nicole ay matamis na nakikipag-date kay Clayton ngayon at walang oras upang bigyang pansin siya. Nadama ni Floyd na marahil ay naisip ni Eric tungkol sa paglalagay ng kanyang mga pagsisikap na nagsisimula kay Floyd. Gayunpaman, ayos lang. Nagtataka rin siya kung ano ang sasabihin ni Eric. Oo naman. Pumasok tayo sa loob. Iminungkahi ni Floyd. Tumanggaw si Eric. Nang mahuli si Keith, nawalan na siya ng paningin kay Eric. Sa silid pahingahan, tiningnan ni Floyd ang taong nasa harap niya sa pagkabigla. Isaac Sloan. Hindi niya alam kung kailan at paano pumasok si Isaac. Ang kanyang pangalan ay wala sa listahan ng panauhin. Tumanggaw si Isaac. Binabati kita, Chairman Stanton. Ito ay isang masayang kaganapan para sa pamilyang Stanton at nais kong sumali sa saya, kaya hiniling ko sa isang kaibigan na dalhin ako. Maikling ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya napunta. Hindi mahalaga kung gaano kalubha si Floyd sa loob, hindi niya mauhaw ang pagpapanggap ng kagandahang loob sa oras na ito. Ngumiti si Floyd. Maligayang pagdating, Mr. Sloan. Ito ay isang pakikipag-ugnay lamang. Hindi ito isang malaking pagdiriwang, kaya hindi maraming tao ang inanyayahan. Inaasahan kong patawarin mo ako. Matapos silang umupo, si Floyd sized up Isaac at Eric, na nag-isip sa kanilang motibo. Kabanata 10:11. Siya ay isang iligal na bata. Gayunpaman, bago magtanong si Floyd, kinuha ni Isaac Sloan ang inisyatibo upang magsalita. Chairman Stanton, napunta ako rito nang walang tigil dahil tinanong ako ni Ginoong Ferguson. Gusto niya akong sabihin sa iyo ang lihim ng pamilyang Sloan. Itinaas ni Floyd ang kanyang mga browser at tiningnan si Eric. Si Eric ay nagubo. Chairman Stanton, alam ko na sina Clayton at Nicole ay naging napakalapit kamakailan. Tunay na ginagawa ko ito dahil sa pagiging makasarili, ngunit ito rin ay dahil natatakot akong masaktan siya, kaya may ilang mga bagay na maaari kong sabihin at sabihin mo sa kanya ng direkta. Tumanggaw si Floyd sa pag-unawa.
Pagkatapos, tiningnan niya si Isaac. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit kung may kinalaman ito sa mga lihim ng pamilyang Sloan, hindi ba magiging masama para sa isang tagalabas na tulad ko na malaman tungkol dito? Ang huling oras na dumating si Isaac sa Stanton Mansion, nagsalita siya sa kalahating katotohanan at kalahating lies. Hindi ba ito itinuturing na lihim? Hindi na nais ni Floyd na malaman kung ano siya. Pagkatapos ng lahat, ayon sa paglalarawan ni Nicole, si Isaac ay mukhang sibilisado at hindi nakakapinsala sa ibabaw, ngunit sa likod ng mga eksena, siya ay taksil at tuso. Si Isaac ay mukhang taos-puso. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa akin na gumawa ng mga kasinungalingan upang linlangan ka, ngunit ang kooperasyong iminungkahi ko dati ay tinanggihan na ni Miss Stanton, at tinanggap ko ang conclusion na iyon. Dahil wala nang interes sa pagmamaneho sa akin, sinasabi ko ito para lamang bigyan si Miss Stanton at ikaw ay isang babala. Sumimangot si Floyd, at pagkatapos ay nakaka-relax ang kanyang mukha sa isang ngiti. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa iyo, Mr. Sloan. Tumingin si Isaac kay Eric, tumango, at binasa ang kanyang lalamunan bago magsalita. Ang totoo, ang ina ni Clayton ay isang Medianian na nagpunta sa Liberty para sa trabaho. Maganda siya, ngunit wala siyang pera. Kapag ang isang babaeng tulad nito ay nasa ibang bansa, maaari lamang silang pumunta sa mga nightclubs kung nais nilang kumita ng mabilis na pera. Iyon ay kung paano napilitang ibalik ng aking kapatid si Clayton sa pamilyang Sloan. Nag-sneer si Isaac nang sinabi niya ito at labis na hindi kasiya siya. Napansin ito ni Floyd, ngunit hinagupit niya ang kanyang mga labi ng walang pasubali. Ang mga batang ipinanganak sa pagiging lihay-timo ay natural na napatingin sa mga iligal na bata sa labas. Ang mga ranggo sa mga pamilyang maginoo ay malinaw na tinukoy. Nagpapatuloy si Isaac, gayunpaman, ang babaeng ito ay hindi tumira. Nagmaneho siya ng kotse at bumagsak sa aking hipag, na pumatay sa kanya. Ito ay tulad ng nagalit siya. Gayunpaman, dahil ipinanganak niya si Clayton, ang aking kapatid ay malambot at nakalok siya sa bahay. Sumimangot si Floyd. Malinaw na nagdududa ang kanyang ekspresyon. Paano gagawa ang ganitong uri at banayad na Clayton Sloan? Nag-chock si Isaac at ipinaliwanag. Siguro dahil ayaw niyang tawaging isang iligal na anak. Ang pagkakaroon ng kanyang ina ay isang mantsa sa kanya. Ang pamilyang Sloan ay tumulong upang alagaan ito, ngunit hindi nagtagal, namatay ang kanyang nakababatang kapatid sa isang aksidente sa kotse. Gayunpaman, bilang isang malakas na contender para sa mana, mahirap sabihin kung ito ay isang aksidente o hindi. Nagiging sanhi ng panghabang buhay na paralysis. Ngumiti si Isaac sa ekspresyon ni Floyd. Huwag kang lokohin ng kanyang mababaw na hitsura. Ang pamangkin na ito ng minahan ay itinago ang kanyang pagkatao ng labis. Maaari niyang magsuot ng maskara na iyon sa buong buhay. Kinuha na niya ang buhay ng napakaraming tao. Huwag hayaan siyang masira ang kadalisayan ni Miss Stanton. Natapos ang pagsasalita ni Isaac at tumayo. Natapos na ito, kaya hindi ko maaabala ang kaaya-ayang araw ng Stanton Corporation. Palm. Ngumiti si Isaac at umalis. Kabanata 10:12. Tranquil Apprehension. Si Floyd ay wala sa kalagayan na tumayo at magbid ng palm kay Isaac. Umupo siya doon. Malalim ang pag-iisip ng kanyang mga mata, ngunit walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tumingin si Eric sa kanya ng isang malabo at malamig na mukha. Chairman Stanton, hiniling ko kay Isaac na lumapit at sabihin sa iyo ang lahat para sa kapakanan ni Nicole. Sa pagkakaalam ko, ginamit ni Clayton ang kanyang kapangyarihan upang matanggal ang kanyang nakaraan. Hindi ito maimbestigahan kahit na sinubukan mo. Itinaas ni Floyd ang kanyang mga mata at tiningnan si Eric. Magaspang ang boses niya. Salamat, Mr. Ferguson, ngunit ngayon ay isang espesyal na araw, kaya hindi ako maaaring manatili dito ng matagal dahil may binabati pa ako sa mga panauhin. Dapat kang lumabas din. Bumagsak ang mukha ni Eric. Ang reaksyon ni Floyd ay medyo kalmado. Hindi ito tama. Nararamdaman niya ito, ngunit hindi niya ito masabi. Gayunpaman, mabilis na inalis ni Eric ang kanyang tingin at tumango habang nakatayo. Palm. Umupo si Floyd sa lounge ng matagal bago siya dahan-daang tumayo at naglakad palabas. Mahirap sabihin mula sa kanyang mukha, ngunit pinipilit niya ang kanyang sarili na kumilos ng normal.
Ang mga salita ni Isaac ay hindi mapagkakatiwalaan, ngunit hindi rin niya ito makukuha para sa mga kasinungalingan. Sa huli, ano ang katotohanan? Bakit nais itago ni Clayton ang kanyang nakaraan? Ang lahat ng ito ay tulad ng mga tinak sa puso ni Floyd. Maaaring hindi nagmamalasakit si Nicole, ngunit bilang isang ama, kailangan niyang alagaan. Halos lahat sa labas ay naroroon, at sina Nicole at Clayton ay karaniwang hindi mapaghihiwalay. Gayunpaman, walang pinaghihinalaang ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, mukhang ang pinaka-propesyonal na mga tao doon, kaya paano sila magkakaroon ng personal na damdamin? Matapos ang isang pag-ikot ng toast, talagang pagod si Nicole. Ibinaba niya ang kanyang baso at pumunta sa natitirang lugar kung saan dumating ang mga tao at nagpunta. Kahit na ang kanyang mataas na takong ay napakamatatag, ginawa pa rin nila ang mga tao na nanonood ng trepidation. Nang humakbang siya sa kanyang damit sa pangatlong beses, sa wakas ay hindi mapigilan ni Clayton na sumandal upang kunin ang hem ng kanyang damit at hadlangan ang mga taong nakayakap sa kanya. Si Nicole subconsciously ay tumingin sa likod. Ang gwapong mukha ni Clayton ay nasa harapan niya habang maingat niyang hinawakan ang kanyang palda. May isang bahagyang sumimangot sa kanyang mukha na parang walang magawa. Ang puso ni Nicole ay gumalaw ng bahagya bilang isang mainit na kasalukuyang lumakas sa loob niya. Ngumiti siya at tumingin sa likod ng walang sinasabi. Malaki ang lugar, at ang natitirang lugar ay nasa kabilang linya. Pagdating niya kasama si Clayton, si Ida ay nagbibiro sa kanyang mga kaibigan. Mabilis nilang binati si Nicole at sinabi sa kanya na umupo nang makita nila siya. Ibinuhos siya ni Ida ng isang baso ng juice at malumanay na ngumiti. Pagod ka na. Nakita ko ang mga taong iyon na pumupunta sa iyo matapos silang mab-aigo na pester ang iyong big brother, kaya alam ko na ikaw ang magiging pinakaabalang tao doon. Tumawa si Nicole. Hindi ba dahil pinoprotektahan mo ang aking malaking kapatid? Paano pa nila ako hahanapin? Yumuko si Ida at ngumiti ng mahiyain, ngunit pagkatapos ay nakasandal sa misteryoso. Wala itong kinalaman sa akin. Narinig ko na sinabi sa kanila ng iyong kapatid na pumunta sa iyo. Natigilan si Nicole. Talaga bang kapatid ko si Grant? Ibinagsak ni Clayton ang palda ni Nicole, tumingin sa paligid, at tinapik ang kanyang balikat. Nicole, magpahinga ka rito sandali. Hahanapin ko si Michael. Tumakas si Lil Michael sa sandaling pumasok sila at nawala. Nagtataka siya kung saan nagpunta ang batang lalaki upang maglaro. Tumanggaw si Nicole. Dalhin mo siya. Ito ay mas ligtas dito. Tumanggaw si Clayton na may ngiti at pagkatapos ay magalang na binati ang iba. Kayong mga kababaihan ay nagpapatuloy. Sa sandaling umalis siya, ang mga mata ng isang batang babae sa tapat ni Nicole ay nagsimulang lumiwanag. Si Ginoong Sloan ay mukhang mas mahusay matao kaysa sa mga larawan. Miss Stanton, kayong dalawa ba ay hindi talaga nakikipag-date? Kabanata 10:13. Sino ang nawawala? Ang tanawin kung saan ipinadala ni Clayton si Nicole ay sobrang nakakaaliw. Kahit na ang isang kasintahan ay magiging maalalahanin, di ba? Nag-atubiling si Nicole kung paano sagutin, at sinulyapan ni Ida ang batang babae na nagsalita sa labis na pagkagalit. Mayo, hindi ba sapat ang chismis sa entertainment news? Ang batang babae na nagngangalang Mayo ay natigil ang kanyang dila at humingi ng tawad kay Nicole sa kahihiyan. Hindi ko dapat tinanong. Pasensya na. Ngumiti si Nicole. Kahit na ang tanong ay medyo biglaang, walang masamang hangarin sa likod nito. Bukod, iniisip na niya ang pag-amin nito sa publiko, ngunit nagpasya siyang hayaan ang kanyang sarili na huminahon at isipin ito. Okay lang, lahat ay mausisa tungkol doon, ngunit hindi ako magbubunyag ng anuman ngayon. Pagkatapos ng lahat, ayaw kong magnakaw ng kulog ng nobya. Ngumiti si Ida na may rosy face at umiling-iling. Si Michael ay anak ni Ginoong Sloan, di ba? Madalas kong naririnig si Kai na pinag-uusapan siya. Gusto ko rin siyang makilala. Ngumiti si Nicole. Napaka-cute niya. Pagkatapos, bigla niyang nakita si Clayton na gumagala sa paligid ng isang madilim na mukha. Parang naghahanap siya ng isang taong magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Lil Michael. Tumulo ang puso ni Nicole. May nangyari ba? Tulad ng sasabihin niya sa isang bagay, lumakad si Clayton. Tumingin siya kay Ida at tumanggo nang humingi ng tawad. Tumingin siya kay Nicole at sinabi na may medyo mababang boses, nawawala si Lil Michael.
Sinabi ni Nicole, sino ang nawawala? Naramdaman niya na mali ang narinig niya. Sinabi ni Clayton, naghanap ako sa lahat ng dako ngunit hindi ko siya mahahanap. Tinanong ko ang lahat, ngunit sinabi nila na hindi nila nakita ang isang maliit na bata na tumatakbo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole habang nagmamadali. Naramdaman din ni Aida na may mali at nagsalita sa isang kalmado at banayad na tinig. Siguro ang bata ay tumakbo sa ilang sulok upang maglaro. Huwag mag-alala, walang mga bulag sa lugar dito. Ang bawat AI butler ay may isang monitoring camera sa kanila. Hanggat lumitaw si Lil Michael, malalaman nila kung saan siya nagpunta. Sinasabi iyon, nagpunta si Aida at kinuha ang kamay ni Nicole. Tayo na. Pupunta ako sa aking sarili, Aida. Kailangan mo pa ring manatili dito. Biglang napagtanto ni Nicole na tila hindi angkop para kay Aida na umalis sa okasyong ito. Ngumiti si Aida. Okay lang. Halos tapos na, kaya iwanan mo lang ang natitira sa iyong malaking kapatid. Ang kanyang ngiti ay banayad at malambot, at ang kanyang mga katanji tanging tampok ay walang bakas ng galit o pagkabigo. Nag-aalala siya para sa bata mula sa ilalim ng kanyang puso. Tumanggo si Nicole at tumingin kay Clayton. Tayo na. Ang tatlo sa kanila ay nagmamadaling pumunta sa control room sa tuktok na palapag. Itinakda nila ang aparato ng core detection para sa lahat ng AI sa tuktok na palapag. Ito ay ang pinakamahusay na lugar upang makontrol ang mga individual na mga butler ng AI. Pagdating nila sa control room, nagmadali si Aida na nakaon sa pagsubaybay. Ang bawat AI butler ay nagkaroon ng impormasyon sa panauhin na naprogram sa kanila, upang makilala nila ang mga tao nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pag-scan lamang ng kanilang mga mukha. Si Aida ay pinindot sa ilang mga pindutan. Ang iba't ibang mga tala ng video ay biglang lumitaw sa 12-12 ng mga screen sa harap nila. Matapos ang pag-input ng numero ng plaka ng lisensya ng kotse, lumitaw ang dalawang video ng Al Butler kasama si Clayton na lumabas sa kotse. Sa isa sa kanila ay ang tanawin ni Lil Michael na tumatalon sa tuwa. Nang maglakad sila sa pintuan, napigilan si Nicole ni Eric. Sa puntong iyon, si Lil Michael ay nasa kaliwang bahagi ni Nicole. Pagkatapos, hinawakan ni Nicole ang ulo ni Lil Michael, at ang batang lalaki ay tumakbo ng excited. Mabilis na pinindot ni Aida ang pag-pause. Matapos magpatakbo ng isang facial paghahambing sa pag-scan, si Lil Michael ay hindi na muling lumitaw sa alinman sa mga video mula sa sandaling iyon. Ang direksyon na tinakbo niya ay may 3 para sa 4 na mga robot ng AL, kaya hindi ito maaaring magkaroon ng tala sa kanya. Kabanata 10:14. Hinala. Ang ekspresyon ni Aida ay naging hindi kasiya siya. Tumayo roon si Clayton na may malamig na hitsura sa kanyang mukha at madilim na mga mata. Malinaw na ang kanyang pagkabalisa ay hindi na mapigilan ng kanyang pagpipigil sa sarili. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, medyo mapatla ang mukha niya. Madilim ang lugar na iyon. 10 feet lang ang layo. Nawala ba siya rito? Kinagat ni Aida ang kanyang mga labi at tumanggo. Ang lugar na ito ay isang pasilyo, at ito rin ang tanging paraan para makapasok ang mga bisita. Sa pamamagitan ng tama, walang mananatili doon ng higit sa 10 segundo, kaya paano ginawa ni Lil Michael? Paano siya nawala dito? Tumingin si Nicole kay Clayton. Tumawag sa pulisya. Maghahanap kami sa aming sarili bago dumating ang pulisya. Hindi kami mag-iiwan ng anumang sulok. Pagkatapos, tiningnan niya si Aida ng pasensya. Aida. Tumanggo si Aida na may matinding lamang at pag-unawa sa kanyang magandang mukha. Huwag humingi ng tawad. Tayo ay isang pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang hanapin ang bata. Tumanggo si Nicole at naglakad palabas. Tumayo roon si Clayton. Ang kanyang titig ay naayos sa screen na nawala si Lil Michael mula sa parang sinusubukan niyang makahanap ng isang palatandaan mula rito. Wala namang sinabi si Aida at sinundan si Nicole upang ayusin ang paglisan ng mga panauhin. Nang malaman ni Grant ang tungkol dito, hindi siya nagpakita ng maraming damdamin at agad na sumang-ayon na wakasan ng maaga ang partido. Lahat ay nalilito at nakakagulat. May isang bagay ba para sa partido na magtapos ng maaga? Gayunpaman, ang mga kalalakihan ni Grant ay magalang at nagpadala ng kasamang mga regalo na nagkakahalaga ng maraming pera.
Ang bawat AI butler ay naisip na binuksan ang mga pintuan ng kotse para sa kanila at pinalayo sila, tinitiyak na walang maliit na batang lalaki na dumulas sa kanilang mga kotse. Matapos may padala ang lahat, walang laman ang malaking lugar. Ang kahangahangang pagpapakita ng 3D ay naka-off, at lahat ay muling hinanap ang buong lugar, ngunit hindi pa rin nila mahahanap ang batang lalaki. Nang malaman ni Floyd ang tungkol sa bagay na ito, nalulungkot siya sa bata, ngunit lalo siyang nabalisa para sa kanyang anak na babae. Ang mga salita ni Isaac ay pinagmumultuhan ang kanyang puso tulad ng isang anino. Si Floyd ay hindi maaaring maging isang bulag na mata dito, at wala siyang dahilan upang lubos na magtiwala sa karakter ni Clayton. Hindi rin pinalaya ni Clayton ang kanyang sariling mga magulang. Alam din niya na naisip ng pamilyang Stanton na mayroon siyang anak mula sa isang nakaraang kasal. Sa kasong iyon, maaari bang mawala si Lil Michael? Si Michael ay isang drama na itinuro ni Clayton at nilalaro ang kanyang sarili. Bukod dito, pinili ni Clayton ang oras at lugar na ito. Malinaw na sinasadya itong gawin upang ipakita ang pamilyang Stanton. Ito ba ay maaari niyang makasama si Nicole? O kaya ay makakakuha siya ng suporta ng pamilya Stanton upang papasok siya sa pamilyang Sloan? Naranasan ni Floyd ang maraming bagyo sa mga nakaraang taon at nakakita ng maraming mga scheme at trick. Alam niya na kinakailangan na maging maingat sa ibang tao. Handa niyang itulak ang kanyang mga anak mula sa kanilang kaginhawaan zone at maranasan kung ano ang kagaya ng lipunan, pagkatapos ay turuan sila kung paano lumaki ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, alam din ni Floyd na napakabuti ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga anak ay magkakasuwato at mabait, at nang tumingin sila sa mga tao, lagi silang tinitingnan ang mga ito ng may katapatan. Paano kung niloko si Nicole? Naupo si Floyd sa lugar ng pahingahan na malalim sa pag-iisip ng sabik na tumakbo si Nicole, naghahanap ng kaunting walang magawa. Tatay, bakit ka pa rin nakaupo dito? Tulungan kaming hanapin si Michael. Binuksan ni Floyd ang kanyang bibig. Siguro ang bata ay hindi na natagpuan. Mabigat at malamig ang mukha niya. Nasaan si Clayton? Siya ay nasa itaas na pinapanood ng mga tala sa pagsubaybay. Si Floyd sneered. Kaya, nakakapagupo pa rin siya. Nadama ni Nicole na may mali kay Floyd. Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Kabanata 10:15. Ang galit ng isang ama. Nagdilim ang mga mata ni Floyd, at mabigat ang boses niya. Sabihin mo sa kanya na lumabas. May isang banayad na panginginig sa hangin. Nagulat si Nicole, ngunit si Clayton ay naglakad na mula sa itaas na palapag. Nicole, sabihin sa lahat na huminto. Lalabas ako at hanapin siya. Malapit na lang maglakad si Clayton nang lumabas ang malamig na tinig ni Floyd. Mr. Sloan, nakadirekta ka at nagsagawa ng isang mahusay na palabas at sinira ang pakikipag-ugnay sa aking anak na lalaki. Mayroon ka bang sasabihin para sa iyong sarili? Huminto si Clayton sa kanyang mga track at lumingon upang tumingin kay Floyd. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, Uncle Floyd. Tatay, ngayon hindi ang oras para dito. Mas mahalaga na mailigtas si Michael ngayon. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin ito mamaya. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig at tiningnan si Clayton. Go! Kinagat ni Clayton ang labi niya. Ang kanyang ekspresyon ay medyo malabo. Sinabi ni Floyd, kung mawala ang bata, hindi ba ito magandang bagay para sa iyo? Nang lumabas ang mga salitang iyon, biglang tumahimik ang silid. Ang ekspresyon ni Grant ay naging mabagsik nang bigla niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Floyd. Tiningnan niya si Ida sa tabi niya at sinabi sa isang mababang tinig, hayaan ang lahat ng mga tagalabas na umalis at huwag hayaan silang pumasok. Tumanggo si Ida at agad na nagkalat ang lahat. Tanging ang pamilyang Stanton at Clayton ang naiwan sa sala. Ang mga madilim na mata ni Clayton ay sumabog sa mga komplikadong emosyon. Uncle Floyd, pinaghihinalaan mo ba na nawala ang aking anak sa layunin? Malamig na tiningnan siya ni Floyd. Mali ba ako? Mr. Sloan, narinig ko ang ilang mga bagay tungkol sa iyo. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, natakot ako. Si Lil Michael ay nanatili sa aking bahay ng maraming araw, at ang lahat sa aking pamilya ay mahal na mahal siya. Sa lahat ng mga tao na naruroon, hindi ba ikaw ang may pinakamaraming dahilan upang mapinsala siya? Ang pamilyang Stanton ay nagkaroon ng wait and see na saloobin kay Clayton.
Wala silang gagawin laban sa bata dahil lamang kay Clayton. Gayunpaman, ano ang tungkol sa kanya? Kahit na ang mga salita ay hindi kasiya siya, hindi makapaghintay si Floyd hanggang sa huli na upang pag-usapan ang bagay na ito. Kung nagsisinungaling sa kanya si Isaac at mali ang kanyang mga haka-haka, handang ibigay ni Floyd ang lahat upang humingi ng tawad. Gayunpaman, paano kung hindi ito mali? Paano tatayo si Floyd at panoorin si Clayton na magsuot ng mask ng kabutihan upang linlangin si Nicole? Si Nicole ay tumayo doon ng hindi kumpleto, na tinitingnan si Floyd sa pagkabigla. Tatay, ano ang sinasabi mo? Bakit makakasama ni Clayton si Lil Michael? Tiningnan ni Floyd ang kanyang anak na babae na may madilim na ekspresyon. Lil N, palagi kang maging kalmado, ngunit malambot kapag dating sa damdamin. Sinabi ko sa iyo bago na ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay tiwala sa isa't isa. Nagtitiwala ka ba sa kanya? Tumingin si Nicole kay Clayton at tumango. Malamig na ngumiti si Floyd at hindi maiwasang mapalaki ang kanyang tinig. Nagtitiwala ba siya sa iyo? Tumayo si Clayton doon. Ang kanyang madilim na mga mata ay malalim at nalubog tulad ng isang itim na pool, hindi mababawas. Hindi siya sumagot. Hindi rin inaasahan ni Floyd na sasagutin din siya. Clayton, may nagsabi sa akin na itinulak mo ang iyong sariling ina mula sa itaas na bintana at naging dahilan upang mahulog siya sa kanyang kamatayan. Itinulak mo rin ang iyong sariling tatay sa hagdan at pinaralisado siya. Totoo ba ang lahat? Ang bagay na ito ay natigil sa puso ni Floyd, na ginagawang mahirap para sa kanya na huminga. Hindi naglakas loob si Floyd na isipin ang kanyang anak na babae na kasama ang ganitong uri ng tao. Paano matulog si Floyd sa hinaharap? Orihinal na nais niyang itago ang kanyang mga kamay sa relasyon na ito. Kahit na medyo hindi nasisiyahan si Floyd, wala siyang sasabihin kung masaya si Nicole. Gayunpaman, kung talagang ginawa ni Clayton ang ganoong bagay, kinailangan ni Floyd na makialam bago ito huli. Kailangan niyang gawin ang mapagkunwari na si Clayton Sloan na mapalayo ang kamatayan. Ayaw ni Floyd na masaktan si Nicole sa pangalawang pagkakataon. Tiningnan ni Nicole si Floyd sa pagkabigla at dahan-daang inilipat ang kanyang tingin sa mukha ni Clayton na tila natatakpan sa isang layer ng madilim na hamog na ulap. Kabanata 10:16. Totoo ba ito? Ang mga tampok ni Clayton ay nagdala ng isang pahiwatig ng madilim na lamig at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Para siyang isang ganap na kakaibang tao. Humakbang si Clayton at tumingin kay Floyd. Malamig ang kanyang mga mata habang tinanong niya, sino ang nagsabi nito? Tinatanong kita kung totoo o hindi. Inulit ni Floyd ang kanyang sarili. Nginat-ngat ni Clayton ang kanyang ngipin. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay nakaumbok, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na clenched. Oo, ngunit mangyaring sabihin sa akin, sino ang nagsabi nito? Si Clayton ay may hindi malinaw na sagot sa kanyang puso. Ang dugo sa kanyang katawan ay sumulong, at naramdaman na ang galit ay malapit ng bumagsak. Isang chill ang biglang bumangon sa puso ni Nicole. Ang galit at puot ni Clayton ay halata. Ito ay walang katuturan na nauugnay sa kanyang mahiwagang background, ngunit ang kanyang background ay isang hindi matitinag na pag-iral. Ang mga umiiral na iyon ay gagawing baliw ang isang tao. Si Floyd sneered. Hindi ko ito itatago sa iyo. Ito ang iyong tiyuhin, si Isaac Sloan. Umalis siya hindi nagtagal. Espesyal na dumating siya rito upang sabihin sa akin ito. Nang marinig ni Clayton ang pangalan na si Isaac Sloan, ang kanyang kilay ay umiling ng malakas, at ang kanyang mukha ay lumaki kahit na madilim. Tumalikod si Clayton at umalis. Madilim ang titig ni Floyd habang siya ay walang pagsasalita. Dahil inamin mo ang iyong nakaraan, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Iniligtas mo si Nicole, at ang pamilyang Stanton ay hindi kailanman may utang sa mga tao. Huwag mag-atubiling sabihin kung ano ang gusto mo, ngunit itigil ang pagkakaroon ng iba pang mga saloobin tungkol sa aking anak na babae. Ito ay para lamang sa mga benepisyo. Sa kasong iyon, pumili lamang ng isang prangka na pamamaraan. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Clayton. Ang kanyang profile sa gilid ay matalim bilang isang kutsilyo, at ang kanyang gwapo na mukha ay madilim at malamig. Hindi ito simple. Babalik ako upang ipaliwanag. Malalim na sumulyap si Clayton kay Nicole at lumakad palayo pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon.
May isang pride na buksan ang kanyang saradong puso para makita ng mga tao ang pinaka-hindi kas-iya siyang bahagi sa kanya. Kung ginawa talaga ni Clayton ang mga bagay na iyon sa nakaraan, paano pa rin siya magiging karapat-dapat kay Nicole? Natatakot si Clayton na malalaman ni Nicole ang mga bagay na ito. Natatakot siyang makita ang nagulat at nakakatakot na hitsura sa kanyang mga mata. Mula pa nang dumating si Isaac sa Mediania, si Clayton ay nasa tenterhooks. Si Clayton ay tinanggal ng mga tao ang kanyang nakaraan sa kalayaan upang walang malaman ang katotohanan tungkol sa mga madilim na oras na iyon. Gayunpaman, hindi niya mapigilan si Isaac. Gusto lang ni Clayton na durugan si Isaac gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang umalis si Clayton, ang mabagsik at malamig na kapaligiran ay hindi naging mas mahusay. Ang katangi-tanging mukha ni Nicole ay tila medyo mapatla, at ang kanyang tingin ay komplikado habang tinitingnan niya si Floyd. Tatay. Tumingin si Floyd sa kanya, tumayo, at nagsalita sa isang mababang tinig. Lil-En, kailangan mong polish ang iyong mga mata kapag tiningnan mo ang ibang tao, kung ito ay si Eric sa nakaraan o Clayton na nakatayo doon. Hindi ako nag-iwan ng anumang awa para sa kanya dahil sa iyo. Pagkatapos, bumantong hininga si Floyd at lumingon upang umalis sa villa. Tumayo si Nicole doon. Ang kanyang katawan ay bahagyang matigas. Hindi niya naintindihan kung paano ito napigilan ng sitwasyon sa loob lamang ng isang gabi. Ang hitsura ni Clayton nang umalis siya ng mas maaga ay kakaiba, ngunit medyo pamilyar din ito. Para bang nakita ni Nicole ang anino ni Eric sa kanya. Hindi. Lubhang sinubukan ni Nicole na mapupuksa ang kaisipang iyon. Sa gilid, lumakad si Grant at tinapik ang kanyang balikat. Huwag sisihin si tatay, Lil-En. Si Isaac Sloan ay dapat na may sinabi. Kung ito ay hindi pagkakaunawaan, hayaan mo lang si Clayton na bumalik at ipaliwanag ito. Sinubukan ni Nicole na pilitin ang isang ngiti, ngunit hindi niya magawa. Naglakad si Aida mula sa gilid na may isang komplikadong titig. Ngunit ang sistema ng AL ay hindi nakita si Isaac. Kahit na sumama si Isaac kasama ang isang panauhin, ang kanyang mga tampok sa mukha ay may upload sa system para sa pagkakakilanlan, ngunit hindi siya natagpuan. Ang mga kilay ni Grant ay niniting habang tinatanong niya kung may mali, kung gayon paano siya pumasok. Kabanata 10:17. Isang perpektong tao. Malinaw na nadama nina Aida at Grant na may mali. Ang bawat AI butler ay may scan sa pamamagitan ng mga dumadaan na bisita tuwing 5 segundo upang suriin kung may sino mang mga estranghero na pumasok. Sa ganitong kapaligiran, hindi madali para sa isang tagalabas na makapasok, lalo na kung ang tao ay maaaring pumasok at lumabas ng walang bakas. Bukod kay Floyd na nakilala siya, wala nang ibang nakakita sa mukha ni Isaac. Si Aida ay nakasuot pa rin ng kanyang gown, at ang kanyang pinong kilay ay nagdala ng isang pahiwatig ng pagkabalisa. Dapat ba nating tawagan ang pulis? Nag-atubili si Grant at tiningnan si Nicole. Kung walang katibayan na direktang tumuturo kay Isaac na kumukuha kay Michael, hindi makatuwiran na tawagan ang pulisya mula nang siya ay dumating dito upang dumalo sa piging. Kahit na ang isang ulat ay ginawa, mananatiling hindi mapakali. Ang isip ni Nicole ay putik. Nag-jolt siya nang marinig niya ang mga salitang, tumawag sa pulisya. Huwag mong tawagan ang pulisya, Big Brother. Pupunta ako kay Clayton. Ang paghahanap kay Michael ang pinakamahalagang bagay ngayon. Itatabi namin ang lahat sa ngayon. Tulungan mo akong tanungin si tatay tungkol dito. Tumanggo si Grant. Huwag kang mag-alala, iwanan ang lugar na ito sa akin. Pumunta. Madali na tumanggo si Nicole at itinaas ang kanyang palda upang umalis. Tiningnan ni Aida ang kanyang pag-iwan ng figure at sumimangot ng bahagya. Binuksan niya ang kanyang bibig at sinabing nag-aalangan, nakita ni tatay na may mali kay Clayton, at inamin din ito ni Clayton. Bakit mo hinayaan si Nicole na pumunta sa kanya? Si Clayton ay talagang perpekto. Ang init at kahinhinan na nagmula sa kanyang mga buto ay nagdala ng sariling aura, ngunit paano magkakaroon ng isang perpektong tao sa mundong ito? Kung hindi siya pinatawad ni Floyd sa kanya ng sunod-sunod, maaaring hindi na nadulas si Clayton. Gayunpaman, mas katulad niya iyon, mas nakakatakot ito. Si Nicole na nanatili sa tabi niya ay magiging tulad ng isang tupa sa isang tigre. Malinaw na ang saloobin ni Floyd, ngunit pinayagan pa rin ni Grant si Nicole na pumunta sa Clayton.
Maaaring sabihin ni Grant kung ano ang iniisip ni Aida at ngumiti sa kasiyahan. Inabot niya ang stroke ng kanyang buhok. Alam mo kung paano protektahan ni Lil-En ang sarili niya. Pinahinto ni Aida ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aalinlangan. Huwag mong guluhin ang buhok ko. Ngumiti si Grant at tumulong na ayusin ang isang lock ng buhok sa paligid ng kanyang mga templo. Hindi mo maintindihan ang pag-uugali ni Lil-En. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba maliban kung nakikita niya ang mga tunay na kulay ng isang tao na may sariling mga mata. Pareho ito kay Eric noong nakaraan. Ang aming pamilya ay lumiliko upang gawin ang aming araling bahay. Siya ay. Ngunit tumanggi siyang makinig. Tiningnan siya ni Aida na walang pagsasalita. Hindi ba iyon isang roundabout na paraan lamang ng pagsasabi na ang iyong kapatid na babae ay may masamang pag-uugali? Itinaas ni Grant ang kanyang mga browser. Ang kanyang malamig na mukha ay lumambot ng bahagya. Maaari mong sabihin iyon. Hindi ka ba natatakot na si Nicole ay ganap na madobel ni Clayton? Tinanong siya ni Aida. Ang mga mata ni Grant ay sumabog at naging medyo malamig. Malinaw at mabangis ang boses niya. Hindi. Lahat ay natutunan ang kanilang mga aralin. Hindi iyon magiging bobo, at hindi rin tayo. Bumalik noon, alam lamang nila kung paano ihinto si Nicole ngunit nakalimutan na magsimula kay Eric. Kung gumawa sila ng mga plano kanina, marahil ay hindi ikakasal si Nicole kay Eric. Bago magtanong si Aida, tiningnan siya ni Grant na medyo humihingi ng tawad. Ngayon ay dapat na maging isang magandang gabi, ngunit inabot ni Aida at pinched ang mukha ni Grant. Okay lang. Gawin mo ito sa kasal. Hinawakan ni Grant ang kanyang kamay. Malalim ang tingin niya. Sa kasiyahan. Bagaman mayroon silang sariling bahay, matapos mangyari ang nasabing insidente, kailangan nilang bumalik sa mansyon ng Stanton. Kabanata 10:18. Bibilhin kita ng isang isla. Sina Grant at Aida ay pinipiga lamang at nagbago sa pang-araw-araw na damit bago bumalik. Galit pa rin si Floyd nang bumalik sina Grant at Aida. Nang makita ni Floyd na wala si Nicole, mas lumungkot siya. Maingat na binati sila ng butler. Ipinadala niyang master kay si Miss Nixon at hindi pa bumalik. Ang chairman ay pinaglaruan ang lahat ng nakikita niya. Tumanggaw si Grant at nagbuntong hininga bago hilahin si Aida sa loob. Sinabi ni Floyd, bakit kayong dalawa lang? Tumahimik si Grant. Kung hindi mo kami tinatanggap, maaari kaming umalis. Sinasabi iyon, hinayla ni Grant ang kamay ni Aida at lumabas. Sumingit si Floyd. Ang kanyang tingin ay lumambot ng bahagya habang nakatingin siya kay Aida. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napakaraming bagay ang nangyari ngayong gabi. Mahirap sa iyo. Mabilis na ngumiti si Aida. Magiliw ang kanyang mga mata. Huwag sabihin iyon, tatay. Ito ay isang party ng hapunan. Hindi mahalaga. Tumanggaw si Floyd. Kapag ikakasal kayong dalawa, bibilhin kita ng isang isla, kaya huwag mag-atubiling pumili ng alinmang gusto mo. Ang ngiti ni Aida ay tumigas ng bahagya. Kahit na alam niya kung gaano mayaman ang pamilyang Stanton, hindi kailanman sinubukan ni Grant na gumamit ng pera upang ilipat ang kanyang perfunctorily kapag nagpapadala ng mga regalo. Kaya, si Aida ay hindi ginamit sa isang alok na tulad nito at biglang natigilan. Narinig ni Aida na nagustuhan ni Nicole na bumili ng mga isla. Nalaman ba niya iyon mula kay Floyd? Humakbang si Grant at dinala siya sa balikat. Hindi ka ba magpapasalamat kay tatay? Sinabi ni Aida, salamat, tatay. Ito ay tunog tulad ng ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Si Aida ay nakipag-ugnay na lang, ngunit tila naramdaman niya ang isang pag-ink ng kayamanan ng pamilya Stanton. Si Floyd ay wala sa kalagayan na mag-isip tungkol sa anumang bagay at tumingin kay Grant. Bakit hindi mo tinawag si Lil-En pabalik? Kalmado si Grant at prangka siya. Pumunta siya sa Clayton. Ano? Pinayagan mo siyang pumunta sa mamamatay tao na iyon. Hindi natin hayaang matugunan sila hanggang sa linawin niya ang bagay. Ang ekspresyon ni Floyd ay lubos na matangkad tulad ng nais niyang pumunta at ibalik ng personal si Nicole. Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi. Kalmado at malamig ang kanyang mga mata. Tatay, nakalimutan mo na ba ulit ang aralin namin? Nagyelo si Floyd. Ang kanyang ekspresyon ay naging komplikado. Malinaw at malamig ang tinig ni Grant. Mas mahusay na hayaan si Nicole na pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari kay Lil Michael.
Ang pangyayaring ito ay malamang na naglalayong kay Clayton. Matalino si Nicole, kaya tiyak na malalaman niya kung ano ang papel na ginagampanan ni Clayton. Sinulyapan siya ni Floyd. Kalmado ka. Kinuha niya ang mga salita ni Grant. Sinabi ni Grant, isave ang iyong hininga. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay si Michael. Kung may mangyayari sa batang lalaki. Sumakay siya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging hindi kasiya siya. Si Clayton ay napapailalim sa pagkondena habang pinalaki niya ang batang ito upang maging maliwanag at walang kasalanan, kaya malinaw kung gaano kamahal ni Clayton ang batang lalaki. Sumimangot si Floyd. Maaari ba itong maging isa-akslon? May kinalaman ba sa kanya si Michael? Tumingin sa kanya si Grant. Si Floyd ay nagmumura na lamang kay Clayton kanina, ngunit ngayon ay nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Lil Michael sa isang mata. Si Floyd ay may isang matalim na dila ngunit isang malambot na puso. Nakakainis lang ako para kay Lil Michael. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakatira dito sa mahabang panahon. Ang kanyang mga kasanayan sa pangingisda ay mas mahusay kaysa sa inyong lahat. Kami ay magkaibigan sa pangingisda, maunawaan. Ipinaliwanag ni Floyd ang kanyang pagbabago ng kalooban. Tumawa si Grant at wala nang sinabi. Umalis si Nicole sa villa at tinawagan si Clayton, ngunit nasakop ang linya. Gusto niyang pumunta ng direkta kay Isaac, ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Tinawag niya si Logan. Hanapin ang address ni Isaac Sloan. Tumahimik si Logan. Naunawaan. Sa mas mababa sa 3 minuto, ang lokasyon ay ipinadala sa kanyang telepono. Ito ay sa isang nangungunang luho na hotel na hindi kalayuan dito. Humakbang si Nicole sa pidaw ng gas at dumating sa ilang sandali. Itinulak niya ang pintuan at bumaba, hindi napansin na biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pangalan ang sumabog sa screen ng kanyang telepono, Clayton Sloan. Kabanata 10:19. Itapon ang sarili ikan niya. Ang temperatura sa kalagitnaan ng Marso ay malambing pa rin, lalo na sa gabi, kung saan ang malamig na tumagos hanggang sa mga buto ng isang tao. Walang oras si Nicole upang baguhin ang kanyang damit. Ang kanyang damit na tela ay masyadong manipis, kaya't siya ay nanginginig mula sa sipon. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ilang mga ekstrang damit sa kotse, kaya't inilagay niya ang isang lana na Amerikana na nakabalot ng kaaya-aya na balangkas ng kanyang katawan at hinarang din ang malamig na chilling. Ito ay tumingin ng labis na mahusay na katugma. Humakbang si Nicole sa kanyang mataas na takong at pumasok sa hotel. Ang bilis niya ay malutong at walang tigil. Dumiretso siya sa elevator at natagpuan ang sahig na si Isaac Sloan na nanatili. Sa hindi inaasahan, sa sandaling makalabas siya ng elevator, nakita niya ang isang sahig na puno ng kanyang mga bodyguard. Tila may isa na maging isang bodyguard bawat ilang mga paa. Ano ang pormasyong ito? Ito ay parang may ilang uri ng mahalagang opisyal ng gobyerno sa paligid. Ang bodyguard na malapit sa kanya ay huminto sa kanya. Halt! Walang makakapasok sa sahig na ito. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, malamig ang kanyang mga mata. Mangyaring sabihin kay Ginoong Sloan na ako si Nicole Stanton. Nais ng bodyguard na itaboy siya palayo, ngunit nang makita niya ang kanyang makapangyarihang aura, malinaw na hindi siya someone na maging trifled, kaya't siya ay nagpunta sa kabilang panig upang tawagan si Isaac at magulat sa kanya. Ang sahig na ito ay ang suite ng Pangulo. Wala nang ibang naninirahan dito, kaya't hindi nakakagulat na si Isaac ay nang-ahas na maging matapang. Kung ito ay kahit saan pa, magiging sikat siya. Lihim na iginulong ni Nicole ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nagmamadali ang bodyguard. Sa ganitong paraan, Miss Stanton. Ang kanyang saloobin ay malinaw naman na mas magalang kaysa ngayon. Walang tigil na tumingin si Nicole at lumingon upang sundan siya. Dumating sila sa pintuan ng suite ng Pangulo. Kumatok ang bodyguard sa pintuan. Ang susunod na segundo, nagbukas ang pinto mula sa loob. Ang banayad at katanji tanging mukha ni Isaac ay na-steamed lamang ng singaw ng tubig, na ginagawang pula ang kanyang balat. Tumingin siya ng wasto ngunit masama. Ang bathrobe sa paligid ng kanyang dibdib ay maluwag, na inihayag ang kanyang katanji tanging collarbone. Kung may iba pa, magiging interesado pa rin si Nicole na tamasahin ang kagandahan ng isang tao na naligo na lang, ngunit ito ay si Isaac Sloan. Nakaramdam siya ng sakit mula sa ilalim ng kanyang puso. Ang bodyguard ay napakamatino na umatras.
Binuksan ni Isaac ang pintuan at ngumiti. Miss Stanton, hindi ko alam na pinarangalan ako ng iyong presensya. Mangyaring humingi ng paumanhin sa akin. Pinilit ni Nicole ang sarili na mapanatili ang kanyang ngiti. Ako ang nag-abala sa iyong pahinga, Ginoong Sloan. Bagaman ayaw ni Nicole na pumasok, ang pasilyo ay napuno ng kanyang mga bodyguard, kaya't mas awkward ito para sa kanya na tumayo sa labas. Matapos mag-isip tungkol dito, pumasok si Nicole. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Isaac. Ang kanyang tingin ay kumikislap habang isinara niya ang pintuan. Ano ang gusto mong inumin, Miss Stanton? Wala, salamat. Tumanggi si Nicole. Sino ang maglakas loob na uminom sa kanyang lugar? Wala siyang hiling sa kamatayan. Hindi nabigo si Isaac. Inaasahan niya ito. Umupo siya sa sofa at itinuro sa kanya. Magkaroon ng isang upuan. Ano ang nangyari na karapat-dapat na magkaroon ka ng personal na paglalakbay dito? Lumakad si Nicole at umupo. Malinaw at malamig ang kanyang tingin. Ginoong Sloan, narinig ko na nagpunta ka sa aking panganay na kapatid at hipag na partido ngayong gabi at nakipag-usap sa aking ama tungkol sa maraming bagay. Shackled si Isaac. Ang kanyang braso ay casual na nagpahinga sa likuran ng sofa, hindi sa lahat na kumikilos tulad ng kung paano dapat ang isang host kapag nahaharap sa isang panauhin. Ito ay napakawalang kabuluhan. Dumating ako. Tumingin si Nicole sa kanya at ngumiti. Lahat sila ay negosyo. Paano siya magiging handa na mapanatili ang mga pagkalugi? Mukhang mayroon kang ilang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Clayton. Kahit na alam natin ang mga bagay na iyon, ang karakter ni Clayton ay hindi nakakaapekto sa ating kooperasyon. Pagdating sa interes, ano ang bagay kung ang isang tao ay may ilang mga kapintasan sa kanyang pagkatao? Ngumiti siya, sadyang nakaliligaw kay Isaac. Hinawakan ni Isaac at hinaplos ang kanyang kilay, na tila naisip. Tama ka, Miss Stanton. Hindi ka susuko sa pakikipagtulungan kay Clayton maliban kung may mas kaakit-akit na mga kondisyon, di ba? Kabanata 10:20. Alam ko. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at walang sinabi. Nais ba ni Isaac na makakuha ng isang bagay mula sa pagbibigay ng wala? Hindi siya nagkakahalaga. Naunawaan ni Isaac ang pag-uugali ni Nicole at tumango. Lumipas ang mahabang panahon. Tumawid si Isaac sa kanyang mga braso sa itaas ng kanyang tuhod, gumagalaw ng walang gusto. Alam ko na hinahabol ka ni Clayton. Sumasang-ayon ka ba sa kanya? Biglang nagtanong si Isaac. Sumimangot si Nicole. Bakit ka nagtanong? Pag-usisa. Maganda ka at mapagbigay, at narinig ko na ang tungkol sa iyo bago ako dumating sa media niya. Napakahusay ni Clayton sa paglalagay ng mga hangin, kaya't hindi ako mausisa kung kinuha mo ang pain. Mukhang interesado si Isaac. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti. Mr. Sloan, marami akong kasintahan. 9 sa 10 sa kanila ang mga aktor. May mga tonelada ng mga kalalakihan na may chismis kay Nicole. Naalala ni Nicole si Clayton na nagsasabi na hindi nila hayaang si Isaac no tungkol sa kanilang relasyon. Tiningnan niya si Isaac na vaguely at ngumiti ng makahulugan. Agad na inilagay ni Isaac ang isang ekspresyon na parang naintindihan niya at naglaugh. Gayunpaman, ang kanyang puso ay may ilang halo-halong damdamin. Maganda si Nicole. Ang kanyang kagandahan ay marangal, at mukhang hindi siya makakamit, kaya hindi niya inaasahan na ang kanyang pribadong buhay ay sobrang magulo. Gayunpaman, kung hindi siya nakuha ni Clayton, napakasama para sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Isaac ay biglang naging taos-puso. Nakaranas ka at hindi nalinlang ng taong iyon. Kinagat ni Nicole ang labi. Ngunit nag-usisa din ako. Lahat ng mga panauhin na naruroon ngayon ay nasa loob ng saklaw ng pagsubaybay, maliban sa anak mo at ng anak ni Clayton na walang nakakita nang pumasok ka, at walang nakakaalam kapag umalis ka. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit, Ginoo? Napanood niya ang bawat pulgada ng kanyang ekspresyon, sinusubukan na makahanap ng isang bagay mula dito. Ang nagulat na ekspresyon ni Isaac ay tumigas ng bahagya. Ano? Nagpunta rin si Michael. Dumating ako at nagmamadali, kaya hindi ko napansin na malikot na maliit na batang lalaki. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Bahagyang bumagsak ang mga mata ni Nicole. Nagsisinungaling siya. Malinaw na hinawakan ng kanyang mga mata ang pagkasmugness ng panunood ng isang mahusay na palabas, ngunit sinasadya niyang kumilos. Ito ay bahagyang phony. Umiling-iling si Isaac.
Ngunit paano ako dumating nang walang nakakita sa akin? Sinundan ko si Ginoong Ferguson, na nangyari na magkaroon ng isang paanyaya, kaya't naisave ako ng maraming problema. Oh. Nang binati ka ni Ginoong Ferguson, sinundan ko ang driver mula sa paradahan. Ang mukha ni Nicole ay bahagyang nagbago habang ang kanyang mga mata ay nag-urong. Bakit hindi ko naisip ang tungkol sa nakasisilaw na loophole sa parking lot? Kung si Isaac ay nagmula at umalis mula roon, posible. Tila walang anumang mga butler na sumusubaybay sa lugar na iyon. Masyado silang walang pag-iingat. Ang mga mata ni Nicole ay sumabog sa mga komplikadong emosyon. Ang mga salita ni Isaac ay tulad ng sinasadya niyang ibunyag ang kanyang kinaroroonan. Nawawala si Lil Michael sa piging. Ang pagkabigla ni Isaac ay naging mas sinasadya. Ano? Nawala siya. Paano nangyari iyon? Tumawag ka ba sa pulis? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi nagsalita si Nicole. Anong pekeng tugon? Ang aking mga pagtatanghal ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ang mas labis na pag-arte niya, mas kainahinala siya. Si Nicole ay mas kumbinsido na ang paglaho ni Lil Michael ay dapat na may kinalaman is Isaac. Tumayo siya, hindi nag-abala sa pagkaligalig sa kanya. Ginoong Sloan, kung inalis mo si Lil Michael, pangalanan ang iyong mga kondisyon at magkakaroon tayo ng palitan. Itinaas ni Isaac ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Paano ako makakagawa ng ganyan? Hindi ako ganoong klaseng tao. Malamig ang mga mata ni Nicole. Ginoong Sloan, hindi ito kalayaan. Kung hindi mo alam ang mga patakaran, maaari kitang babalaan minsan. Kung nalaman kong mayroon ka talagang gawin sa paglaho ni Lil Michael, sisiguraduhin kong manatili ka rito. Para sa natitirang bahagi ng iyong buhay upang magsisi. Ang kanyang tinig ay kalmado at labis na malalim.